Gusto nyo, suportahan ko, suportahan namin? Maging bahagi ako nito? myself, Sa pagsuporta? Ha? Ganito? Ganyan? imagine myself cutting his head. Gusto ko ganun din ang gusto ko gawin sa mga katabi. Imagine myself cutting his head. Sa ganyang klaseng mga bagay, dapat kailangan na yan magpa-self-check up na. Tapos magagalit kayo dahil hindi ako Duterte supporter? Insultuhin nyo ako dahil pro-Marcos ako? So anong gusto nyo? Yan ang gusto ninyo na susuportahan ko? Gusto ninyo kakampi ako dyan? Gusto ninyo akong paniwalain ay yan ang karapat-dapat na suportahan ng sambayanang Pilipino? Hindi ako ang gumawa ng video na yan. Siya mismo ang gumawa ng video na yan. Anong tingin nyo sa akin? Papaniwalain ko ang sarili ko na okay. Walang diferensya ang utak niyan. Matino yan. May action-action na nagagurgor ng liig ng tao. Matino ba yan? Nangaaway ba ako sa inyo? Wala. Kasi kung palaaway ako, puntahan ko na yung mga channel nyo bawat isa. Dito ako nagdadakdak sa channel ko. Ang mga supporter ni PBBM at ng gobyerno, yan ay ang aking target audience. Kaya wag nyo kaming paniwalain, wag kayo magalit sa amin. Kung may dahilan kayo, dahil sinusuportahan nyo ang mga Duterte, pues, mayroon din akong dahilan kung bakit hindi ko sinusuportahan ang mga Duterte. So anong ginaproblema nyo kaya hindi man makapekto sa milyones nga boto at saka supporter ni Sara? Ano gid ang ginaproblema nyo, Ber? Ito gusto ninyo nga maging presidente ng Republika ng Pilipinas? Minsan, Gusto nyo suportahan ko yung ganito magpapaliwanag sa tao? I think ito Di po ga apply ka gani nga presidente sa bago ka magtakbo bilang president sa Student Council, di putasan ka damakmak pa nga interview sa admin? a long time for people to start clapping because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. The state of the nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. I think the reason why it took a long time for people. Gusto nyo paniwalaan ko kayo? Gusto ninyo? Yan ang suportahan ko bilang ordinaryong tao ng bansang ito? Gusto ninyo? Yan ang ikakampanya ko? Yan ang ipagmamalaki ko? Ako hindi ako namimersonal. Pero tanggapin nila na anytime. Si PBBM nga, tinatanggap ni PBBM ang bashing. Kami hinayaan namin kayo na mang-bash. Pero bakit kapag kami ang mang-bash sa kandidato na ginasuportahan nyo, bakit hindi nyo kayang tanggapin? Bakit galit na galit kayo? Samantala, maliwanag na sa kampo ng mga Duterte galing ang paninira. Hala, sige, sagutin nyo. May narinig ba kayo kay PBBM na sinisira niya si Sara? May interview ba si PBBM na pinagbabantaan niya ang buhay ng Vice President para hindi siya mapatalsik? Sino ang nagbabanta sa buhay ng presidente? Kung ano ang mangyari sa presidente, sino ang constitutional successor? Si Sara Duterte? Tapos magagalit kayo sa amin? Dahil loyalista ako? Tanungin nyo kung ano ang balak nila. May platform of government ba sila? May programa ba sila para sa sambayan ng Pilipino? Mga demonyo ang nakapaligid sa mga Duterte. Nagawa nila, gumawa ng kwento para paniwalain ng tao. Malas lang nila. Hindi nila kaya madala. Kasi kung nadala nila ang sambayan ng Pilipino, matagal na napatalsik ang presidente. Gusto nyo, adik si PBBM, bangag si PBBM. Adik ako, bangag ako. Dahil Marcos ang sinusuportahan ko. Eh kayo, ipagmalaki nyo ba to?
Yan ang mga kinabuhi ninyong ginaguba. Yan ang mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo. Pabayron tamo pagkapos pa panahon. Kining manin ninyo, pabayron tamo pag-abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente, pangag kuno og adik iyang igsoon. Pabayron tamo, timan ina ninyo. Muna karon pa lang, ginalista ko na inyong mga pangalan. Paghuwat, kamo mga poser, yan ang mga kinabuhi ninyong ginaguba, yan ang mga bata nga ginapakaon ninyo anang sabo. Pabayron tamo pag-abot sa panahon. Kining manin ninyo, pabayron tamo pag-abot sa panahon. Swerte lang mo karon kay ingon pa sa igsoon sa presidente, pangag kuno og adik iyang igsoon. Pabayron tamo, timan ina ninyo. Muna karon pa lang, ginalista ko na inyong mga pangalan. Paghuwat, Na tapos, ayan, mga santo. Kaya ginamit ng mga Duterte slogan ang war on drugs. Dahil alam nila na hindi nila kaya. Kaya nga, ginawang flagship program ng Duterte administration ang drug dahil alam niya na magunaw na lang ang mundo, wala makasolve ng drugs. Ginamit ni Rodrigo Duterte ang oportunidad para pagtakpan. Iputa, presidente ka? War on drugs? Tapos ang Davao hindi mo kayang linisin? Dekada na ang mga Duterte naninirahan sa Davao, naghari ang Duterte sa Davao. Pagkatapos, ang mga mabalaking shipment ng shabu nahuhuli lang sa Davao. Paano nakapasok kay grabe makaya security nyo sa Davao? Ang pagkamaro ni Rodrigo Duterte, ang pagkamaro ni Rodrigo Duterte, ginamit niya ang war on drugs. Dahil alam niya na walang katapusan ang problema sa droga. Hindi patayan. Bakit sa ibang lugar? Drug-free man kaya hindi mat Duterte ang mga namumuno. Ang Duterte na mga mayayabang laban sa droga, pabayron ang mga nagagamit ng mga droga? Bakit hindi nila nasolve ang problema ng droga sa Davao? Hindi ba kayo nagtanong dyan? Bakit sa ibang lugar hindi Duterte ang namumuno? Bakit drug-free man ang lugar nila? Paano? Pinayuhan na nga ng ibang mga leader Ang kamango ni Digong, I'm very sorry, masaktan lang kayo kasi ginamit niya ang premise na militarization ang problema sa drugs. Naintindihan nyo? Pagkatapos, ginkondisyon ng tao na adik ang nang-rape, nakaligtaan na sobra pa mang-rape ang hindi adik. Ano nyo binawaliwala ang idea na mas grabe pa gani mang-rape ang hindi adik kaysa sa adik? Dapat inayos ni Rodrigo Duterte ang health system, ang ekonomiya, para instead na magutom kasi aminin natin at saka sa hindi, kung naka-study kayo ng history ng drugs, ever since immemorial pa, hindi ba ako nakagamit ng drugs, but based on study, hindi ka magutom, hindi ka mapagod, dilat ang mata mo, kasi ginamit yan sa drug, sa, gera, panahon pa ng Chinese era, nagkaroon pa ng tinatawag Opium War, Opium 1, Opium 2 War. Wala bang problema sa war on drugs? Pero bakit sa punto nga si PBBM sinabi niyong adik? Si Rodrigo Duterte naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Anong kitakutan niya sa Marcos kung adik si PBBM? Bakit hindi niya pinahuli? Hindi niyo ba alam na kung utak lang ang gamitin ninyo, isa sa nagpababaw sa war on drugs ni Rodrigo Duterte na palpak siya, yung hindi niya paghuli kay PBBM. Kung talagang si PBBM adik, bangag, kasali sa PDEA list, bakit hindi pinahuli? Dahil wala pong dapat santuhin. Ma-impluensya ka man na pamilya o hindi ka man na-impluensya.
Ang hindi paghuli kay PBBM kung sakyan ko lang yan, yan ay palpak na war on drugs ni Rodrigo Duterte.